Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga lolo't lola, nanay, tatay, ate, kuya, tito at tita. Nandito po kayo sa inyong paboritong podcast kung saan pinag-uusapan natin ang mahalagang isyu ng bayan, siksik, liglig at umaapaw sa tamang impormasyon, pinupuri ang mabuti at pinawaksi ang masama dahil wala kayo sa lolo ko. Ako po si Lolong Romel Lopez kasama ang Lolo Jason Statham at Mansanas ng Bayan, ang heartthrob ng bayan, ang dahilan kung bakit nagkakagulo sa mga mall. Ay, hindi naman. Basta siya ang heartthrob ng bayan. Ronald Llamas in the house. Hello, Ronald. Magandang gabi, Romel, at sa lahat ng ating tagapakinig. Oh, mahirap ko maging heartthrob, ang pangit. No? Sabi nga, pangit. Buti na lang daw, hindi naging bakla. No? Oh, Sabi hindi ni, naman Gucci yung suot mo, di ba? oo, kaya mahirap maging heartthrob. Ito kasi si Romel, tawag ng tawag sa akin heartthrob. No? Eh, Natawag eh, tuloy ng pangit. Gusto naman tumataas lang yung views ng program nagtatanggap natin ko pag na may to. mga magandang babae. Pag nandyan ka tapos puro Oo. mga magagandang babae nagko-comment, di ba? Ito Tapos naman. paano na lang pag nakita niya yung guest natin ngayon, di lalo na, nagkagulo na naman. Baka siya ang pag-initan, di ba? Siya ang Maruwena. Ito naman si Christian Esguerra, senador ng senador sa akin. So akala tuloy ni Guangzhou, tatakbo ko. Seryoso tuloy. Kayo talaga, pinapahamak niyo ako eh. So dyan, Sige, medyo na paus ngayon. No? Sen Ah, Edu ng Sen Edu tuloy yan. Akala tuloy, seryoso ka. seryoso. Medyo na mamaus po. No? At medyo under the weather. So, Kaya, hindi ka rin uubo ng napakalakas, nang hindi oo, nagtatakip ng bunganga. kasi ubo ng ubo eh. Pero nagkuka naman ako, nagmamask. Hmm. Kaya hindi na ako Ah, pupunta ng mall. ayun. Ayun. At hindi ka na magtatanong kung ang iyong kausap inchik ba or kung may Rolex at Gucci. Oo, oo, oo. Yan. Ito ko na, Pero sigurado ako itong guest natin walang Rolex at Gucci. Pero iba ang kumbaga flavor of the month sa kanya kasi ito yung sumisikat ngayon sa social media dahil sa kanyang mga commentaries at content at pinag-iinitan ng mga DDS. Ambot lang kung siya ay Bisaya din kagaya ko. Pero for sure maganda tong usapan na to dahil ang pag-usapan natin yung kanyang biglaang pagiging komentarista at bakit siya ay pwedeng tawagin na kagaya ko na DDS na pinklawan na bayar ng CIA. O, di ba? At sabi ko, actually, nagulat ako nung inimbita mo siya dahil iniisip ko, paano siya makontak? Dahil mm, pinapanood ko yung kanyang mga yung kanyang mga post, no? Natatawa ako kahit bisdak, no? Kahit Bisaya yung mga iba niyang mga post, natatawa talaga ako. Oo. Paano ba paano ba makokontak si Lovely? Tapos sinabi mo, guest natin siya rito. Ba, serendipity. No? o, di ba? Serendipity. Oo. O di, yari ka sa serendipity kapag ka nakita ni Rowena at sabihin, teka, Roro dapat to ba't naging lovely Ronald na? Pasok So mo na. hindi natin Pasok mo na. oh, Na, para mahaba usapan natin. hindi na mga laos na lolo katulad natin. Mga Oo nga, malaman, tsaka, mga Gen Z naman ang ating mga oo nga. bisita, di ba? Oo. Welcome into the house. Wala kayo sa lolo ko, hindi to lola. Lovely Granada, aka Love Verite. Hello, Lovely. Hi, lovely. Hello po. Pasensya na sa mga Ayan. Neanderthals, ha? No? It's okay. Well, it's an honor to be here with you and actually still overwhelming. I still can't believe na, nakasama ko kayo and maimbitahan ako dito kasi, nagvi-video lang naman ako nagti-TikTok lang naman ako, expressing my views. Tapos biglang, Mm. ayun na, nakakachika ko ng isang Romel Lopez, isang Manny Mogato, and Ronald Llamas. Parang, Di Oo, ba? oo, oo. salamat po. At least Ayun. marirealize mo na mga kan pala kami, walang kwenta yung aming mga usapan. No? Kasi No! minsan, Doon mo marirealize Very, later on na sayang na yung aha. oras ko dito. Uy, dalawang hindi na. governor nga ang kausap ko tungkol sa iyo eh. No? Mga dynasties. No? Mga dynasties. Sabi ko, Oo. ba't gustong-gusto niyo si Lovely? Eh, binabanatan kayo noon.
Sabi Oo niya, nga. namin gusto eh. No? Talaga ba? Tsaka na-interest din ako, Lovely, kasi nga ano sa lahat ng dahil disinformation researcher ako. Tinitignan ko parati online. Sabi ko, biglang may naging flavor of the month. Tapos yun yung kinatutuwa ko yung mga bardagulan. Yung mga simpleng banat. Tapos, di ba, nanggagala-itis sa galit sa mga sagot. Kasi ganun din ang nangyari sa akin sa X. Dati ganun sa Facebook more Oh. on sa Twitter ako Pero nakakatuwa yung mga yung mga comeback mo. Paano ba nagsimula yung pagiging active mo sa social media? Oo nga, saan ka nang galing? Hindi ka namin kilala before eh. Ay, alam mo naman na kami, matagal na kami sa progressive movement, sa reform movement. So, Actually, andyan lang naman talaga ako, pero subtle lang, subtle lang. Kasi, dati pa naman ako nagsusulat ng mga reactions ko regarding, this and that, current affairs. Madalas, ano lang short text lang sa Facebook, yung ganon. Mhm. Pero, as much as possible, subtle lang talaga ako nun kasi most of my circle in my hometown. Hello, Jensen! Ay, Ay, Bisaya! DDS. DDS land So, eh. ika Jensen iniiwasan ko pala, kong, lovely. Nag-organize ako yes po. ron. Nag-organize ako ng mga kondo, ng mga urban poor sa General Santos. Oh, Early, yes, sa early Jensen po. 90s at saka late 80s. No? Oh, Ah, hindi pa ako Oo. pinanganak noon. Oh, yan, sila yan. Tapos sa DYLA, dyan sa yung Mhm. station nyo, madalas ako doon nung late 80s. Kasama ko si Ben Oh, Sumugoy. Si Ben Sumugoy, kasama ko noon. Bench Bugoy. I see. Na-ambush din ako dati dyan sa Jensan. Oh my gosh. Pero Oh 1980, no. Ronald, ang sabi nga 1980s, niya na yeah. Oo. hindi pa raw siya buhay. Dyan Hindi pa organize ako. ako dyan sa Labangal. Dyan sa Labangal. Labangal, yes. Labangal. Maganda rin Hello, ako. mga taga Labangal. Shout out, shout out. Ah, ayun nga, so most of my circle sa hometown ko ay DDS. So medyo maingat ako. But well, most importantly, eto kasi talaga yon. In the church, we stay away from politics. So we Mhm. do not talk about politics, especially if kilala ka as members of this church. So, maingat dapat when it comes to the testimony nga, yung tawag nila, you Mhm. have to ingatan yung testimony of the church, huwag makihalo sa politika. So, I Yeah. really tried my best to be silent and, if I have something to say, subtle lang ganon. Pero yung turning point ko talaga, I think that was like, a few months ago. I began seeing some, serving brothers and sisters na openly supporting the Dutertes, the Marcoses. Mhm. Staunch critic ako ng itong mga dynasties na to. But I was very particular with the supporters of Duterte kasi nga, Yeah. these are people who even went to the training with me. We have this Mm. Christian training Mhm. about the normal Christian life where we Yeah. pursue the truth, life, and character building. So I went to that training. And I was so frustrated now. We were trained to be accurate and factual, to be pursuers of the truth. Tapos makikita ko na lang may mga nagsishare ng propaganda. Mhm. They openly support Digong and we all know that he mocked God. Yeah. Binalahura niya yung Diyos. So, Mhm. ayun, kahit wag na natin pag-usapan yung ibang bagay against the Dutertes, no? The fact that he openly blasphemed God, the very same God that we all believe in, Mhm. the fact that he openly berates women and Right. promoter siya ng, killings, that should be Mhm. enough not to support him. That's what I believe. But to proudly support him, even whilst serving the Lord, Right. and ito pa sila yung mga dasig, no? In Bisaya, we call it dasig. Sila yung Correct. mga malalakas talaga mag-share ng, word ng Panginoon during meetings. Mhm. Sila yung mga mga dasig pag nag-share sa meeting. So, they'd openly share on their social media how how they support their tatay. And then maya-maya, makikita ko, mag-share na naman about church meetings. So, to me, it really bothered me. And it made me really sick in my stomach. So I Mhm. tried to reach out privately. Meron Mhm. kasi kaming GC. Sabi ko,
you being a Duterte supporter is something beyond my control. Hindi ko naman kayo pwedeng diktahan. Correct. Pero ibang usapan, when you openly support this guy, tapos maya-maya mag-share kayo about the church. Yung, sabi ko, mamili kayo, what testimony do you want to bear in public? Kung DDS kayo, okay, DDS lang kayo dapat all the way. Huwag nyo ihalo yung church stuff. That's what we believe in the church kasi eh. Yeah. Because Paano you can't do both. Po? paano nila justify yung kanilang pananampalataya, yung faith nila, with what Duterte stands for? Paano Yeah, nila exactly. yun? Dahil kahit papaano naman, no, hindi naman spiritual lamang ang Christianity, di ba? It is not Exactly, the embodied exactly. spirit. Di ba? So paano nila justify yung impunity, yung Right, serial killing, yung corruption, right, no? right, right. Yung cynicism ng mga Duterte. Parang ang hirap eh. Kaya interested Yeah, as Christians, as Catholics, how do they justify it? exactly. Nga dyan, kanina ka-breakfast ko si Cardinal Ambo David. No? Si Cardinal Ambo David, tinawag ni Digong na drug peddler. Dahil nagliligaw siya sa parokya niya paggabi. Tinawag din na nakaw ng mga prutas Right. sa altar. No? At kinasuhan siya ng kidnapping. Kinasuhan siya ng kidnapping together with Risa Hontiveros. Dahil nga Nako. tinago nila yung mga testigo doon sa pagpatay kay Kian de los Santos. Openly, sinabi ni Digong na ipapatay itong si Bishop Ambo na ito, Bishop siya noon. Actually, naging cardinal siya at nakasama siya sa prefereti. Ibig sabihin, nasa shortlist siya ng Pope, no? Right. Pero mismo si Digong, talagang kinatay siya ng gusto. Kaya hindi ko Yeah. Halimbawa, ikaw, as a Catholic, yung mga kasama mo, paano nila na-justify ito, no? As Catholics, as Christians? Yeah. Well, hindi po Catholic, but it's another Christian group. Are you evangelical? Well, Christian, we call ourselves, it's not really religion. Medyo complicated siya, pero we do not have like a special name. Kung ano yung church sa city, we just say church in that city. So, yeah. But you're a Christian. Yes po, Christian. So I have nothing against, the church itself, but, these members na talagang nagsiserve din talaga. Sila yung mga serving brothers and sisters. So yeah, it really bothered me. So ayun nga, continuing, sabi ko, you can't do both. If you openly support yung mamamatay tao na binabalahura ang Diyos, while also declaring you're a member of this church, nasisira yung testimony natin. Lalo pat mga serving ones kayo. Kasi ako, I wasn't really serving. So ayun. But instead of acknowledging this, I was kicked out. I was kicked out by a member of that GC sa group chat na DDS. Tapos malaman-laman ko na pinagtatawanan pala nila ako after removing me from that group. So that time I decided, that was my turning point. Okay, sige. I'll go all out na rin. Since malalakas naman ang loob nila to openly support Duterte, pues I'll resist. Bakit ako mananahimik? I'll make my voice be heard this time. So ayun, when nag-trigger sa akin to make videos is yung kay Eman. When the DDS started laughing at what happened to Eman Atienza, connecting it to, celebrating Digong's arrest. So, ayun na. Sumama talaga ang loob ko nun. So, ayun na. Nag-video na ako. And, yun, sunod-sunod na po. So, napaka-recent lang nito, no? Yes po. That was like October. Pero actually, before that, more on text lang talaga ako sa Facebook kasi I have my actual job then. I couldn't really Hindi talaga ito full-time work, no? Opo. It's my passion project. At ano yung reklamo nila sa iyo, Lovely, nung tinanggal ka nila or yung nag-express ka ng opinion mo na parang may dissonance?
you say one thing to love your neighbor, to honor God, Mhm. and then the other thing, you praise someone who does the opposite. Ano yung naging reklamo nila sa'yo at bakit sa tingin nila mali ka? No, they didn't even say a thing. They just removed me. Oh, talagang biglaan. So, dun sa GC Yeah. na yun, hindi ka nila They didn't even kine-criticize. argue with me. Actually, Okay. sa group namin, nobody really dared to argue with me. So, tinanggal Okay. lang. So, parehas sa akin. May mga ganyang tao rin Yeah. talaga na na hindi makikipag-argue sa'yo eh. At ganun kagad magagalit Yeah. ka. Well, Lovely, tell us about yourself. Paano ka, ano yung background mo? No? Ano yung background mo? Paano ka napunta sa ganitong klaseng, ibig sabihin, ano yung trabaho mo? Ano yung pinag-aralan mo? Yes po. No, So, yung yes accent, po. tulad ng accent ni Romel, no? So, Hala. so what made, ano yung nag-create sa'yo kay Lovely, no? Interesado siguro yung mga tao dahil bigla kang sumulpot eh. So, where it came from, no? Nasa backwaters ka, tawag dyan dati sa General Santos eh, nung when I was there in the 80s. Talagang parang Wild Wild West eh, nung panahon Oo. natin. Sobrang init. Literally, parang nasa ano ka, Texas eh. Oo. So, I was, ano lang naman, really, simpleng bata lang naman from Butuan City. Tapos from grade 6 to university sa General Santos. And then, actually, tinaguyod nga ako ng mga kapatid ko na OFW. Mhm. So, yeah, nagtapos akong mass communication Oo. graduate sa Notre Dame of the Liangas Oh, University. ND. Yeah. But Notre Dame din ako. oh, Ako, Notre Dame of Yan o. Caloocan. Gamer din yan. Ako rin, oh, gamer din ako. And then I also studied for a few years sa Notre Dame University, Cotabato City. oh, my upbringing really humble. So talagang, yun nga, pag sinasabi nila na English daw, elitista, ganyan, no. Kung titingnan nyo yung buhay ko, talagang alam ko yung pakiramdam ng, tinataguyod ang bawat araw. So I had my humble beginnings. Hanggang ngayon, humble pa rin naman. So yun, mass communication graduate sa Notre Dame of the Liangas University, and then IFM radio host po ako. So Kaya I think from pala. college, yeah, I started hosting this local show in Dear IFM. Yeah, Dear IFM. IFM Comfort Room. So dun yung training ko sa radyo. And then after that, I had to, may story din kasi why I had to leave Jensen, to heal. Mhm. I just had to disappear silently. So ayun, I attended this training sa church nga. Mhm. So, yun. After that, nag-ESL ako. So, nag-ESL Oh, industry okay. ako. Yes. And right now, Yun I'm ang actually... accent. So, yeah, ngayon, I work from home. I have my own students. I teach English, public speaking, and debate online. Kaya Ayun. nakakagawa din ako ng mga videos in my free time kasi, flexible naman yung schedule ko. So, ayun lang naman. Kailangan pala, Romel, paturuan natin si Manny Mugato kay Lovely. Oo No? nga. Dahil nagkakwan eh. Si Manny Mugato, tumitigil. Mid-flight. Nakakatulong. Oo. Nakakatulong Minsan sa... nakaganon. Tapos, kaya nga tinawag siyang dito Lovely, kaming tatlo, may mga pangalan kami, lolo, bawat isa. So yan, si Ronald, kasi raw kamukha raw niya si Jason Statham, kaya lolo Jason Statham. So minsan lolo Manzanas. Kasi nga si Christian Esguerra ang nagbinyag sa kanya, di ba? Edu Manzanas. Edu Manzanas siya, oo. So dito naman, ako, dahil parating, nung nagpa-podcast pa ako noon sa Press One, parating may nagko-comment na yabang mo, parang alam mo na kung sino bumabanat. So sabi ko naman, araw-araw naman nakikita ko tong ilong na to. So ang pangalan ko si Lolong. Lolong Malaki Ilong, di ba? Tapos si Manny Mogs naman may nagko-comment na ang cute-cute daw ni Mogs kasi pag nag-monologue na si Ronald, si Mogs nandun na makikita mo na ganyan. Pero nakikinig yun, biglang susulpot, biglang didilat yun, biglang magsasalita, magko-comment. Akala mo walang naririnig.
Kaya tinawag siyang cute daw ni Mogs, parang daw teddy bear. O, di kaya tinawag namin Lolo Bear. Yun yung sinasabi Lolo ni Bear. Ronald ngayon na tuturuan mo si Manny Mogs. Pero pag ako tumatawag sa kanya, sabi ko kamukha niya si Genghis Khan. No. May mga nagsabi pa si Bomber Moron daw. Di ba yung Sayang hindi natin kasama Mama ngayon Moran? si no? Si Sir Manny. May meeting yata eh. Pero nakita ko, nabasa niya yung message ko sa kanya. So, antayin na natin. Baka biglang Nagsisiesta yun. Nagsisiesta yun. susulpot niya maya-maya. One time may ganito rin kami. Ang Biglang sumulpot Pwede. na lang. Hindi naman nagsabi, hindi siya mag-join. Pero yun, biglang sumusulpot. Yun nga, parang ang bear. Lovely, walang event or walang tao na nag-politicize sa'yo. Parang No po. narito on your own. No? Habang pinapanood Yes, mo sa iyong paligid, di ba? Yung gano'n. yes po. This is really on my own. And then, nakita ko yung Build Pilipinas. Kasi supporter din ako talaga ni Leni Robredo last 2022. Yeah, I was her supporter. Actually, nagsimula sa fake news yung pagiging supporter ko sa kanya eh. May mga, bali-balita na eto dong si Leni ay ganito, ganyan. So I was like, totoo ba? Itong vice president natin, sinabi niya ba talaga to? So talagang Yeah. nagsimula sa fake news. I almost believed it. So nag-search ako yung mga full video. So sabi ko, hala, hindi naman totoo. Mga spliced videos pala tong mga pinapalabas nila. And then I began reading about her and I found an amazing woman. So doon ako nagsimula. Sabi ko, alam ko na bakit tinitira itong si Robredo. So ayun na, bigla akong nagkaroon ng said, okay, I'm gonna support this woman. So doon Ayan. nag-start. Tapos sinusubaybayan ko na yung takbo ng political affairs sa bansa. Yeah. So nakakasuka yung disinformation to the point na hindi ko na kayang manahimik. Pero yun nga, I was just an individual, citizen. Tapos mahina ang boses. So, Among in your my family, own Lovely, opo. meron ka bang naging detractors or even heavily criticized ka sa ginagawa mo? Sabihin, dinadala mo yung pangalan ng pamilya, nakakaya ka, ganito ginagawa mo, taga Mindanao ka, Bisaya ka, bakit hindi mo sinusuportahan ng fellow Bisaya? Bakit pinklawan ka? Di ba? Sumusuporta ka sa babaeng lutang. Di ba? Mga ganun yung mga banat parati. Ganun din ba In narinig mo? fairness sa family ko, actually, uniteam talaga sila. Nung ako lang nag-iisang, hindi uniteam. Pero hindi naman ako nakakarinig sa kanila ng our relationship was really respectful. Pero nagpa-plant lang ako sa kanila ng mga, pa-segue-segue ng mga information. Uy, ganito pala, ganito, ganyan. I try to talk to them in a very respectful manner sa chat, ganyan. Tapos pag may ganitong pangyayari, kita nyo, ganito, ganyan. So, open naman sila. So, ngayon, hindi na sila DDS. Hindi Ano na sila? Namulat naman sila. Yung isa ko lang na ate na OFW sa Hong Kong, medyo isolated kasi siya. At saka yung circle niya talaga, puro fake news lang talaga ang, I don't know, nasa echo chamber siya eh. So talagang pag sinabi mo ganito, ganyan, hindi siya nakikinig. Pero the rest of the family naman, they're open. Hanggang sa talagang naliwanagan sila. And there's one thing nga na excited akong i-share is yung ate ko sa UK. Nasa UK siya ngayon. So, bigla na lang nakikita niya randomly yung videos ko na sinishare ng hindi niya naman kakilala. Tapos may friend siya na alam niyang talagang DDS, as in diehard sa diehard. Shinare yung video ko and then sabi niya from now on daw, hindi na daw siya DDS. So parang yun yung video ko na shinare ko yung may mga batang na biktima that they don't really deserve to die and be killed. So yun yung video na shinare niya. Sabi niya, from now on, hindi na siya DDS. So parang it's like, I really felt, naiyak nga ako nun eh. Kasi parang, wow, so what I'm doing is actually meaningful. And actually, this is, minsan yung mga bashings nakaka-discourage kasi negative energy yun eh. But,
things like these, pag nakikita mong may mga taong namumulat at may nai-encourage to speak the truth, yun yung nagbibigay ng lakas sa akin to keep going. Mm. So, Yun yung, ayun. yun yung mahalaga, Lovely, sa example mo because you do not only represent a generation you also represent a Mhm. section of our country na unlike halimbawa kami nila Manny Mugato, nila Romel, nanggaling kami sa ibang panahon na-politicize Mhm. nung March Mhm. na-politicize Mhm. battle, Right. organizing. Halimbawa, I've been around Mindanao, Basilan, Sulu, Cotabato, Mhm. Southcott, etc. We've been organizing struggles Pero ikaw Mhm. kasi parang hindi ka yung usual suspect katulad namin. Mm. No? Maliban pa sa yung federation mo ay napakahalaga ngayon. May 3 to 4 million new voters every year. No? Tapos last Mhm. midterm election, nagsimula kayong mag-assert ng inyong potential. No? Halimbawa, halos walang artista na naboto. Tapos yung Mm. progressive Yeah. candidates na wala sa survey, biglang nakapasok, nag-number 2, number Mhm. 5, nag-number 1 sa party list. So, parang yung steerings ng inyong generation at yung section ng population which you, in a way, represent, whether you like it or not, ay, Mhm. nagsisimula siyang umusbong, sumibol. No? At going into the defining battle of your generation, 2028, mahalaga yung nire-represent mo na spirit. No? Dahil ako honestly believe in my 40 years in politics, kung babalik ang mga Duterte sa 2028, magiging kwan tayo, failed state. Magiging failed state. Mm. Right. No? Mhm. Kaya this is a generational battle, a generational fight. At Right. maganda dun sa iyo, yung kinakatawan mo at saka yung mga pinapaliwanag mo sa iyong mga podcast ay hindi ito yung mga cynical veterans no na namamaos na sa kakasigaw at saka sira na yung mga sapatos sa kakamarcha. Kung hindi ito yung Mm. pwede mong sabihin before the silent majority na ngayon na hindi na. Right. Mhm. Kaya Mhm. mahalaga yung nire-represent mo. At sabi ko nga sa Eh, kanina, mismo mga cynical politicians, katulad ng kausap kong governor, tuwan-tuwa sa'yo. Tuwan-tuwa sa'yo. At, At idagdag ko rin dun sa sinasabi ni Ronald Lovely, na-mention mo Opo. na yung kapatid mong OFW at yung mga kakilala nila dahil napanood yung content na ginawa mo. Parang ito, di ba Ronald, yung isang hinighlight mo doon sa interview mo sa TV5 ba to? Hindi ko maalala pero nakita ko na sinabi mo bakit biyahe ng biyahe yung mga Duterte. Kasi yung support base nila lumiliit. Uh-huh. And I Right, think it right. also proved, kagaya ng sinabi ni Ronald kanina, sa result ng last election, na yung generation mo na parating online at ang source of information ay social media at ang internet, ay mas na-educate ngayon because of the content that you produce. And even sa Amerika, napatunayan to ng last election, na ang laki ng nag-iimpluwensya pala ng mga podcast sa pag-sway ng mga voters. So, yun ang Mhm. sinasabi ni Ronald na dinagdag ko na, in a way, nakadagdag ka ron sa conversations online para hindi necessarily ikampanya ang isang kandidato Right. or to Right. say not to vote for the other candidate, but to Right. look at the other side of the issue na hindi lang tanggapin yung sinabi ng isang content creator o ng politiko, hook, line, and sinker. Mhm. Right. so Lovely, yung nag-shape sa'yo? Paano ikaw parang kung nadi-discover mo ito on your own. Di ba? Kumukuha ka ng Opo. information on your own, no? So ano yung mga what shape you dito sa iyong ganitong klaseng sabihin ko sana career. Mm. No? So, Ah. so, kaya ako, tinatawag nila akong political analyst, hindi ako political analyst, political heckler. Hindi ito career. This is just a hobby. No, I love making fun of people in power, no? Mm. Kindred spirit tayo Dahil yung humor mo, yung
satire mo, yung sharpness mo is exactly what we need right now. No? Sabi nga ni Sol Alinsky, yung isang paborito kong organizer, paborito rin ni Obama. Ang sabi, Yeah. sabi ni Sol Alinsky, the most dangerous weapon in our arsenal is satire and humor. No? Kaya Right. Yeah. napanood kita. So, anong nakaka-shape sa'yo before at saka ngayon? Well, Bisaya, you know, the Bisaya humor and well, I was trained since young, nag-ano naman ako sa student leadership and then sa campus journalism, then we were trained to be accurate, maging yung manaliksik talaga, mag-research, ganyan. Dati pa nga, wala pang ang ano, diba? Wala pang AI. So talagang yung pagsasaliksik very traditional. So, you know, Right. pag nasa campus journalism ka kasi, yung spirit andyan eh. Kahit na hindi ka naging journalist later on, pag na-train ka in campus journalism, andyan yung Right. spirit ng journalism eh. And then I was also a debater sa high school debates and college debates. So I represented my school. So yung training then andon. And then you get exposed to these social issues. Tapos ayun, pag yung pamilya mo ay talagang apektado din sa mga nangyayari, hindi ka pwedeng hindi makakita eh. You can't Mm. unsee these things. So, minsan, you know, there are times na I just want to be silent. I don't want to get involved. Kasi okay naman ang buhay ko kahit sino pa Correct, yung correct. nakaupo. Tama. You know, like, it somehow doesn't affect me. Pero, hindi ko ma-unsee pag nakikita ko yung balita na maraming namamatay pag may binabaha. Mm. I'm an animal lover, yung pati mga hayop, 'di ba? So Mm. it pains me. Talagang apektado ako and I don't know, it would take me days and weeks to recover. Kasi nararamdaman ko kahit na hindi ako yung binaha. Alam mo yung powerless ako. Wala akong magawa. Parang bakit nangyayari sa kanila to? I only have my voice. So, parang ito lang yung contribution ko. So, ayun. So, advocacy to. Yan nga, parang kay Ronald at sa akin. At even kay Mogs. Si Mogs kasi retired na eh. Ako may full-time job ako eh. Ito naman ay advocacy ko lang din. Well, dahil freelance journalist din ako at disinformation researcher. Kaya pareho yung nararamdaman mo, Lovely, sa nararamdaman ko. Yung nakaka-frustrate, yung mga nakikita mo na Right. obvious naman na panloloko. Nung kahapon lang, Ronald ito si Lovely, alam to. May nag-share ng picture ng isang train station at ang caption niya, sabi niya, iba talaga ang Davao City, first world country. Ang ganda ng train station. Right, right. Di ba? Ang may mga Yeah. nagsasabi na kagaya ng sinabi mo, Lovely, may mga nagsasabi na, ikaw bakit ka nakikialam pa? Ganyan, masyado kang patola. Hindi ka naman politician. O kaya ang ingay-ingay mo, ginaganon. So, kagaya ng sinabi ni Ronald kanina, nagpapasalamat ako na may mga kagaya mo na magsasalita, okay, at hindi lang maging tagapanood lang sa mga nangyayari sa society natin. Kasi parang nangyayari is gusto nila sila lang nagsasalita at hindi challenge yung kanilang mga narrative na mali naman. Pero Right. meron ba as of late, Lovely, na nagsabi sa iyo na ikaw ay bayaran ni Leni Robredo o ikaw ay bayaran ng ibang ng foreign power, na ikaw ay talagang binayaran para willing kang itraidor ang iyong lahi na Bisaya? Sana lang talaga bayaran ako. Sana Actually, lang yun nga rin talaga may sinasabi ko bayad eh. itong lahat, no? Pero, no. Ang dami. First video pa lang ay bayaran, ay bayaran. So, reply ko naman ako, sana lang talaga may bayad itong lahat. Pero, you know, hindi mababayaran ang prinsipyo eh. Hindi talaga. Wala pa So, namang in a way, parang slut shame sa'yo or nag-dox sa'yo na sinabi ay, saan ka nakatira or nag-death threat? marami.
Marami na rin. Marami. Death threats, marami. May mga nagsabi pa nga sa akin na hihintayin na lang namin na maging tulad ka ni Eman. Mga ganyan. Mga ganyang Oh my salita. God. Uy, someday magpapakamatay din to. Mga ganyang salita. Actually, may mga screenshots nga ako. Bala ko pa gawa ng content. O nga, no? Pwede. Gawa mo ng mga Yeah. episode. Nagsiscreenshot ako ng mga gano'n. It doesn't really affect me kasi I know my mental strength naman eh. Pero you know, Mm-mm. when you look at these things, paano kung sa iba yan nasabi? I mean, kung sa akin, okay, I have, I have this mental strength naman to just shrug them off. Pero, what if nasabi yan sa iba Right. na hindi katulad ng kapasidad ko, you know? So, ayun lang. Well, pag sinabi naman nila yon, when you get these negative comments, it doesn't really reflect more on me. Sa kanila yun eh. Mm. Parang mas lalo nilang ine-expose ang kababuyan nila. So, kinikilig ako. Parang si Ronald. Whenever they do that, parang, Natutuwa pag may sige, go. criticism. Try harder, ganon. Pero actually, yun nga, pag kinakalkal na yung personal kong buhay, pinagtatawanan yung, mga struggles ko in the past, it does affect me. Kasi yun yung mga totoong pains ko in the past, wounds ko in the past. And when they try to poke that, naaapektuhan naman ako. But, I know my truth. I know my Mhm. story. And hindi ako makakapayag na they would silence me again. Kasi nangyari na to noon eh. Like, I just had to disappear. Kasi overwhelming yung criticisms and judgments. But I'm not gonna allow that to happen at Mhm. this point again. Kasi lalo pa ngayon na marami ang napupukaw. Mhm. And, Right. it's not, this fight is not only mine, this is our fight. Laban natin to eh. Ngayon pa ba ako mananahimik? So the more they do that, nasagot ko na rin naman yung mga issues nila again sa akin na puro lang naman. Mga second-hand chismis kasi napaka-distorted nga yung mga versions ng iba. And lahat sila laging hidden identity eh. Parang tatao, bakit kaya walang nagdi-dare na harapin ako using their real identity? Ang katapang. Alam nila yan. Katapang. Alam nila sa sarili nila yan. So, ayun, I know my truth and they can never, use my past against me. They have no power against me. Kasi alam ko din yung pinaglalaban ko eh. Amazing. So, ayun. Lovely dahil nga hindi lang dahil sa pinanggalingan mo na generation at bahagi ng ating populasyon, kundi nanggaling ka sa isang lugar na very strong ang mga Duterte, di ba? Nanggaling ka sa Mm. Mindanao. Tapos nakakatuwa dahil bisdak ka eh, no? Nagsasalita ka ng Mhm. lingwahe na isa sa strength ng mga Dutertes, no? Yeah. You belong to a family na may mga members na OFW. Dahil Correct. Yes po. kasi sabi ko nga, nung panahon ni Digong, halos wala akong makitang OFW na anti-Digong. No? Pag Yes. mula sa Europe, sa Mm. Asia. Ngayon, halimbawa, last November 30, mga Mhm. groups ng mga OFW sa Vienna, sa Milan, Mhm. Rome, sa Mhm. Paris, sa Yokohama, sa Tokyo, sa Canada, sa Geneva, Yes, yes. sa Hong Kong, humihingi ng statement dahil maglulunsad din sila ng sarili nilang mobilization, no? Kaya Mhm. kita ko ngayon medyo nagbabago yung complexion o yung Right. Mhm. consciousness ng OFW, no? Mhm. Sa Yokohama at saka sa Tokyo, makikita mo Mhm. mga sila eh. Dahil doon sa journey na dinaanan nila, no? Sa Paris, Right. yung mga umiiyak eh. Dahil yung Mhm. combination ng kanilang sariling pinanggalingan at yung nangyayari ngayon sa ating bansa. Right. Kaya, Right. which makes your example more compelling. Mhm. Mhm. Iba-iba yung mga combination ng iyong pinanggagalingan. Right. Lovely, meron na bang mga Kapag wala sikat na, na... Lovely, baka isipin mo, ay ito isang eulogy. No? Baka sabihin mo, Why?
Di pa naman, ang bata-bata. Lovely, meron bang sikat na content creator na bigla na humahamon na sa'yo or ginagamit ka para insultuhin ka sa kanilang mga content? Wala pa naman. Ay, nako, nag-rage bait. Si Okay. Alex the Store. Charot! Oh, yeah, Hello, yeah. Tio Moreno. Oo. Shout out kay Tio Alex the Store. Moreno. Staff ni OVP. Ayun, well, Bisaya din. sinagot ko lang. Ang funny kasi, looking at his followings, I think nasa 400 plus yata. O konti na lang yung engagement pag yung mga regular na mga pinopost niya. Pero kapag ka nang rage bait, tumataas ang engagement. So I can see na he's just trying to rage bait. Sinagot ko lang yung issue kasi, may mga issues talaga na sabi nila you don't need to explain. But no, I have to explain. I have to tell my story, to tell my truth bago pa maging totoo yung version nila. Correct. So, I admit what I need to admit at pasinungalingan yung mga hindi naman talaga totoo. So, ayun, sinagot ko na and I have nothing to do against him. So, ayun lang naman. So, sila nagyaya din sila ng debate. Actually, side naman nila nagyaya ng debate. Pero, ako, bakit si Tio? Kay VP Sara na lang. Mababang uri ba? Bakit Tio pa ako makikipag-debate? Parang, Pero may mga fellow content creators, influencers na nakakausap. No? Halimbawa, 2 weeks ago, sumama ako doon sa isang grupo ng mga content creators na nakita-kita dito sa Ortigas area. Sila Krista, sila wow. Alcis, si Red Olero, no, etc. So, yung mga like minds nagkukumpul-kumpul sila. Ikaw ba meron ka rin bang ganon? Parang support group, no, na pare-pareho kayo ng pinaniniwalaan, pare-pareho kayo ng medium na ginagamit. Yes po, actually meron pero hindi talaga sila content creator mga like-minded people lang din. And yeah, ngayon last week lang yata kami nagkita. Last week ba? No, just this week. I think they were trying to comfort me. Kasi nga, attacks are everywhere. So, yun nga, ay, kape tayo, lunch tayo, ganyan. So, napag-usapan din namin si Sir Ronald Llamas kasi nakwento ko nga na, naimbitahan ako sa Wala Kayo sa Lolo ko. And then, oh my God, go! Batiin mo kami. Ganun lang. Pero, yeah, I met Sir Kristan nung meeting with Senator Risa Hontiveros and Sir Chel Jokno. And they were talking about, the fight against disinformation. Ito yung mga topics din na interested ako joining. So I joined that time. Pero that time, not really as a content creator. Parang somebody just tapped me, baka interesado ka, baka gusto mo gawa ng content. Kasi gumagawa naman talaga ako ng content before. Pero medyo hesitant ako to make political contents. Pero anyway, I went dun sa Ateneo. Yeah. So dun ako nag-start. I met fellow content creators. Pero kahit nga nun, hindi pa din ako talaga na-push May mga nakaipon lang. Yeah, that encouraged me. Pero I think I was waiting for a turning point. So, ayun po. What books do you read? Right now, actually, about animals. Mas interesado ako sa animals. Andito sa Dog lover ka ba, Lovely? Or more on cats? Animals in general. Kahit nga cockroaches, naaawa din ako pag Wow. I mean, I know their past, but somehow I want to spare their lives. Kaya pala mahilig ka sa DDS, Lovely. So, nagsisympathize ka sa mga politicians natin? I'm sorry. No, because they're not animals. I mean, it's an insult to call them animals. Animals are way better, I think. Hindi ako naniniwala na dapat tinatawag silang hayop. Kasi hayop, oh my God, it's an honor to be a hayop. Wala ka sa hayop ko. May certain innocent
sense ang hayop eh. Di ba? Yeah. Oo nga. Yeah. Only humans ang kill for pleasure. Di ba? Yes. Hayop, Yes. sometimes have to kill, pero to survive, no? Yung ganyan. Right. Hindi sila Pero nagnanakaw. nagulat ka ba, Lovely, sa biglang pagsikat mo? Aminin natin, sumikat ka. Yung mga Mm. content mo parang inaabangan eh. Actually, una kitang napansin nung pinatulan ka ni Tio Moreno. Sabi ko, oy, sino tong favorite naman? Sabi ko, galit sa babae yun eh. So, sino naman tong babae na inaway niya? Nagulat ba ako? Of course. I felt like the direction of my life is talagang nag-iba. Kasi ang ano ko lang naman, I just wanted to express my frustration. Yun lang naman talaga ang gusto ko eh. I just wanted to express myself sa TikTok. And hopefully, makapagbigay ng lakas sa mga same-minded individuals na makakapanood ng video ko. And something really amazing ang na-discover namin this week. Sabi ko nga, diba, may mga kasama ako na mini-meet din, same-minded individuals. Yung admin ng Laverite, friend ko kasi yon. Hindi ko na Okay. sasabihin kung sino. Friend ko kasi siya. So we were just having a conversation about, oy, ito talaga mga DDS, pati si Eman, ganito, ganyan. So sabi niya, sino si Eman? So hindi niya kilala si Eman. So kinento ko sa kanya. Oo. And then at 3 a.m., so yun na yung conversation namin doon. Hindi na, okay, it stopped. And then at 3 a.m., bigla na lang ako nag-send sa kanya ng video ko from TikTok. Hindi ko din sinabi sa kanya na i-upload niya sa La Verite. Hindi ko rin alam kung bakit sinend ko sa kanya. Basta sinend ko lang sa kanya. Oo. Kasi actually, when we were having lunch, napaisip ko, paano ba tayo nagsimula? So sige nga, i-trace nga natin yung conversation natin. Na-discover namin na I just sent at 3 a.m. my video. Tapos hindi ko rin naman siya binigyan ng instruction na pwede mo bang i-upload to. Hindi. Oo. Basta in-upload niya na lang the next day. Ano, that same day. Tapos, ayun na, boom. Ayun na. Tapos, yeah, so the first video, and then sabi ko, oh, okay ang response. So, since mas maraming followings noon si Laverite, nasa 22K yata ang followings ni Laverite noon. So, naisip ko, okay, mas marami kang followings, so mas maraming ma-reach. So, pwede ba, if interested ka sa mga videos ko sa TikTok, pwede ikaw na din ang mag-upload. Kung interesado ka lang naman. Pero kung hindi mo feel yung videos ko, it's totally fine. Kasi for me, I didn't really care about followings on my personal Facebook eh. Kasi medyo magulo. Tapos that time, I just had like 6.5K following. So, I felt na pag si Laverite yung mag-upload ng videos ko, mas maraming ma-reach. So, sabi ko tuloy-tuloy na. So, yun na, nagtuloy-tuloy na. So, sa video mo na kasama ka doon sa September 21 mobilization sa EDSA. Yes po. Yes po. So, sa personal Facebook ko po yun. Yes. Okay. So, yes po. Dito ka lang ngayon nakabase sa Manila? Or yes po. Yeah. Yes po. Under the leadership of Mayor Vico. Ayun. Kaibigan natin yan. So, ayun. Lovely, in a way parang medyo forward-looking at mega. Pero do you see in a way kung ano yung magiging magdi-dissuade sa'yo or mag-force sa'yo to stop doing what you're doing right now? Kasi you're plunged into the chaotic world of politics. At sasabihin nila, kagaya ni Ronald Llamas na may over 40 years in politics, hindi ka naman graduate ng politics eh. Anong kinalaman mo? Di ba, Ronald? Yun yung sinabi sa'yo ng girlfriend mo na ang dami mong opinion pero wala ka naman daw degree, hindi ka naman abogado, hindi ka tapos ng pag-aaral. Eh sa'yo. Hindi ka graduate, no? Walang Gucci, walang Rolex. Rolex. So, sa'yo, Lovely, in a way, ganyan. Pwede, di ba, yun na nga, pumunta na sa may personal life mo, ganun sila eh, nag-debate. Hindi yun yung issue na pinag-uusapan. Pero titignan kagad itsura mo, yung background mo. Ad hominem kagad, no? Ad hominem. Kay Ronald may bagong title pala si Ronald eh, nakalagay ko online eh, tinatawag siyang si Mr. Potato.
Bakit daw? Ewan ko, ang layo. Basta hindi na pinag-uusapan yung issue. Yung, Basta ang banat na lang yung mukha niya. Ako nga tinatawag na mangga. Potato Oo head. nga. Ako nga, Potato head. ako nga tinatawag na mangga, anak Ikaw ni pa yung mangga? Babalu. Sabi ko, Paborito ko pa naman si Potato Head sa Toy Story. Oo nga, kaya Kabit daw ako, kabit. So, Kabit daw ako, kabit. Imagine mo, Romel, kabit ako. teka, parang baligtad Ikaw yung kinabit. Ikaw yung kumakabit. Di ba? Pinagagawan po si Ronald. Actually, kaya sila nagagalit kasi si Ronald ang hinahanap ng mga OFW. Oo. Ang daming mga comment yung last episode namin na about ngayon, pinag-usapan namin sa nangyari sa kanya. Gusto makipagkita, gusto magpa-picture, o di ba? Pag tinignan mo yung profile, babae na naman. Diba? Kaya siguro nagagalit. Kaya, ang sabi nga nila, hindi lang tambalang roro, tambalang roll. Roll. Diba? Roll. Okay, Roland. parang brand Pero lovely, balik ko rin sa may tanong ko, after all that's been happening to you, meron ba magdi-dissuade sa'yo to stop? Or dahil dito, lalo ka nang gigil na itutuloy mo yung ginagawa mo? Yeah, since binansagan na lang din naman tayo na papansin, di magpapapansin na lang talaga ako hanggang sa pumutok ang mga ugat nila. Well, what will dissuade me? Ano nga ba? Nothing can stop me at this moment. Kasi pati yung family ko, actually, my family, DDS talaga yon from the very beginning. Pero nung nakita nila kung gaano balahura sila sa akin. And, kasabay ng mga videos na pinapakita ko, suportado naman nila ako. They support me morally at talagang actually may mga kapatid nga ako nakikipagbardagulan na rin sila. Sabi ko hindi niyo kailangan makipagbardag. Yes. Nakipagbardagulan. Yung dalawa kasi ate ko sa Hong Kong OFW. Yung isang talagang strong. DDS yun Duterte supporter pero ayaw niya na sa kanila kasi diba? Ayaw niya na sa mga kapwa niya DDS kasi parang ano ba yung pinagagawa niyo? So talagang suportado niya ako and she doesn't believe na ayaw niya ma-identify with them. I think yun ang kinagagalit nila kasi yung base nila sa mga OFWs unti-unting na-erode. Kaya galit din sila rito kay Ronald. Kasi ito, lakwatsero din to globetrotter effective yung mga ginagawa nito Kasi dati, di ba, pa-Jensan lang yung community organizing. Ngayon, sa Paris, world sa tour Milan. May diba? world tour. Yeah. Ay, galit na galit sa kanya Kaya lahat na lang ng ad hominem binato Tapos, Ronald, ba't ka raw hindi nakulong? Kasi bumili ka ng peking DVD, sabi ni Weng. Actually, sa batas, hindi illegal na bumili. Illegal na benta. Tapos yung AK-47, as binabalatan ni Guanzon, meron lisensya yon at saka permit to carry. Kaya nga Nung na-aksidente yung driver ko nasa United States. Tama. So kahit wala akong PhD at hindi ako graduate, nakapagsalita ako sa UN. Siya hindi. Diba? Pero ganun nga. Wala kayo sa lolo ko. Ganun nga Melody Tama pa. Ikaw nagsisimula ka pa lang Aasahan mo na yung puno ng mangga, sabi nga ng lolo ko, binabato pag namumunga, 'di ba? So, right. Bato na sasalubungin, no? Ako nga bukol na, dami ko ng bukol na party pumangit ako dahil sa mga bato Pero enjoy naman, no? Yung mundo na ito. Speaking of mangga, yun nga yung laging pinambabato nila sa akin. Yung mangga, nagpapapansin na naman. So, nahiya naman ako kay Aimee. Yun yung lagi kong reply. Nahiya naman ako kay Aimee. Oo, magpaalam ka naman. Ano yung title na yun? May podcast mo about Aimee Ayun. So, lovely. Inaasahan namin na... Romel, ano? Hindi lang pinapanood kong podcast no? Pero pinapanood ko si Melody. Melody? Melody. Hindi, Melody, si Lovely. Sorry. Sorry. Lovely. Sa lolo mo.
Kaya may short-term memory loss. Napaisip din ako. Sino Paisip yung din ako, Melody sino na pong yun? Melody? Hello, Melody. Baka bagong love team na naman yun. Sounds like mababanatan naman ako ni Christian Esguerra nito. Pag Sino? napanood na ni Sino si Christian, Melody? gagawin ko sa'yo. Yamas, nagkamali na naman. No? Si Christian Esguerra kasi lovely. Lagi hinihintay ako magkamali. Ginawa niyang career. Ginawa niyang career. Oo. Gusto mo naman mag-guess, kaya ikaw nagiging pulutan. Kanina, wala si Mogs. Kaya siya pinulutan. Pero next time, Lovely, kapag invite ka namin, para kayo naman ni Mogs ang mag-usap-usap. Oh, Busy kasi si Mogs yeah. eh. Sumilip lang sa group chat namin, tapos hindi na nagpakita. Pero usually, kahit na hindi mo inimbitan, sumusulpot, alam naman niya yung oras. Well, anyways, mag-iisang oras na tayo dito sa usapan natin, Oo Lovely. nga. Ano yung may advice mo rin sa ating mga manonood at mga tagapakinig, lalo-lalo na sa tindi ng ingay online, so sa social media, lalong umiinit ang issue sa politics sa ating bansa. Personalan na, Right. nagkakasulian ng kandila sa binyag, nagkakasumpaan ng lahi. Yeah. Ano yung ma-advise mo pagdating sa kung paano mas maging mapanuri sa mga impormasyon na binabasa or kinukonsume natin online pagdating lalong-lalo na sa isyong pampolitikal sa ating bansa? Yun nga, maging mapagmasid. Hindi lang dapat nakadepende sa isang source dapat marunong mag-cross-reference. And suportahan ang mainstream media. Huwag basta-basta naniniwala. I know na recently I released a video about, my support for the mainstream media. Yun nga, kung gaano sila nasira. But still, we have to go back, to the legitimate news sources para i-check ang mga balita. Kasi marami ngayon mga paninira. Pero kung titingnan mo yung sources, nasa Facebook lang naman. Correct. So, ayun, napakaraming ingay, banters, pero dapat yung focus natin is, ano ang nakakabuti para sa Pilipinas? Wag ituon yung mga mata natin sa isang personalidad lang, kundi ituon yung mga mata natin, ano ba ang para sa Pilipinas? Yun, sana wag tayo maging panatiko. And I know there are a lot of content creators like me. Suportahan natin yung mga content creators na talagang nakikibaka din against disinformation. And, these people are trying to destroy them as well. Pero hindi kasi natin to kaya ng tayo-tayo lang eh. We have to teach the people to really fight back, to really hold the line. Yun lang po. Ronald, ano nakikita mo sa future natin, lalo na hindi naman tayo kakaunti. Meron kasing mga content creators na sumusuporta rin sa mga Duterte. Okay? Pero kita naman natin yung pagpapakalat ng fake news. Pero sa ganitong pagkakataon, nagulat ka ba yung mga mas nakakabata na yung nag-step up? And how are you looking at the future with this kind of movement? Well, very very positive dahil nga tayo, nila Mogs, laos na tayo eh. No? Kumakapit na lang tayo sa bingit. Totoo. Pupumilit na lang, trying hard. Sa GPS, libo na tayo eh. No? Pakapit na lang tayo, malapit na tayo mahulog. So sila Lovely, tsaka si Melody. No? Sila yung future. No? Sila yung future. Right. Kaya natutuwa ako na may army of Davids fighting the Goliath. No? Right. Ito yung nire-represent ni Lovely. This army of Davids, no, on their own, no, hindi ito yung mga hindi ito yung mga na-organize namin nung 80s, nung 90s, no. Ito yung on their own, nadidiscover nila their own truth. Sabi nga ni Lovely, yung katotohanan nila. At nung na-discover nila yan, pinaglalaban nila. Baka nga mas mahalaga yan eh.
No? Mas mahalaga yan. Dahil yung generation namin, may mga nagturo sa amin ng mga pare. May mga nagturo sa amin ng mga organizers. Si Senator Jokno, no? Ayan, yung mga si Father Archie Intengan, may nagganon sa. Kayo, Mhm. Lovely, na-discover niyo to on your own. At marami kayo Mhm. na magkakatulad. Kaya medyo, sabi nga ni Marcoleta kay Kwan, kay Jinggoy, medyo safe yung ating future kung dadami yung katulad ni Lovely at saka ni Melody, no? Yun Mhm. nga po. At saka maganda din po ang response so far na nagbabasa kasi talaga ako ng comments regardless of negative yan or positive. May mga nababasa ako, maraming ex-DDS here. I'm a supporter from Davao. Marami nang mulat. May mga nagpapabati from Davao, may mga nagpapabati from Cebu, from Negros. So talagang encouraging. Tapos yung mga comments na hala, akala ko ako lang ang Bisaya na hindi DDS. Yung mga ganong comments, like a lot of them. So, ayun, really encouraging. So, ayun nga, uh, i- ako lang to. Ako lang to. And we also have other content creators, mga busy din, may mga sariling buhay din. Right, Pero when we all gather our voices, I'm sure kayang labanan ang disinformation. right. I know At it's kagaya deeper than ng, that. yeah, Sige kaya yung po. sinasabi mo, Lovely, nga na ano, ginagamit mo yung boses mo lang naman, pero na-amplify because of social media. Nasabi rin ni Ronald, yung mga trillion peso march, hindi naman mangyayari Mhm. yan kung hindi nagsasalita lahat eh. So, kagaya Right. ng podcast na to, we keep on saying na gamitin niyo yung boses niyo, karapatan niyo yan, wala tayo sa China na bawal mag-rally, Mhm. bawal Mhm. mag-express ng kanyang opinion. So, Mhm. we encourage everyone, kung kaya nila maging content creator, then go ahead. Hindi naman ibig Right. sabihin content creator kayo or kami kagaya dito nila Ronald na may political analysis or commentary show kami, sabihin namin, huwag niyo panoorin yun. Diba? Hindi naman to television noon na pag hindi mo napanood ng Lunes ng 6:00 ng gabi, wala na, walang replay. Pwede mo naman itong Mhm. ma-download, mapanood anytime. Pero importante is, una, express natin yung ating opinion, huwag tayo matakot. Mhm. At pangalawa, Right. is maging responsable tayo sa impormasyon na ginagawa natin. At Exactly. pangatlo, Mhm. yung impormasyon na pinoproduce natin, hindi lang entertaining. Pero importante doon, Right. nakaka-educate siya, nakaka-empower ng mga nanonood, ng mga nakikinig. And ulitin Right. ko ulit, no, yung sinabi ni Ronald na parang, sabi niya raw, eulogy daw. Pasalamat kami sa ginawa mo at a very young By the age. way, by the way, Lovely, ka-text ko si Yes po. Christian Esguerra, hi daw, napapanood ka rin niya. No? Hello, Sir Oh, magaling, Christian. magaling, magaling ka raw. Ako kasi never pa ako nasabihan ni Christian na magaling eh. Parati ka kasi nagkakamali eh. Medyo bumaba lang yung self-esteem ko. Sinabi mo na ba yung Hala, sinabi mo mababa ba po kay yan sa Christian, ilagay tinawag na mo yan. Melody? Sino ba yung kausap mo? Si Lovely, si Melody? Last day na naman ako nun. Hello, Sir Pag napanood niyo to, Christian. yun naman mga ano niya, makikita niya. Okay. So, andito lang tayo, Lovely. Maraming salamat ha. Hanggang sa Salamat, Lovely. Thank ulitin, you so much po. Oh, mabuhay ka. Mabuhay ka, Lovely. buhay ka Mabuhay at ang Pilipinas! yeah, Yun nga, magkita tayo minsan. Ano yun, nasa yes. may Pasig ka, ako nasa Davao ako. So baka kayo nila Ronald, Ooh. nila Christian, magkita-kita. Hindi, Actually, yung TV5, yung daily show ko sa Pasig yun eh. yeah, no, simple Ooh. lang no. Si Manny Mogs, taga Mandaluyong lang. So pwede rin. Di ba Mm-mm. mag-guest ka sa TV5? Ay. Oo. Yun, last So word pwede lang. yun. Lagi nating alam naman natin yun, no, that there's a formula ng disinformation. Mm-mm. Lagi nilang inuulit-ulit hanggang sa nagiging parang totoo na, 'di ba? So we have to fight back. Ulit-ulitin din natin ang katotohanan. Ulit-ulitin na. We all have our roles to play. Kung hindi kaya mag-create ng content, share hanggang sa makaabot sa dulo ng walang hanggan. We have to fight back. We have to fight back. Ulit-ulitin din ang katotohanan. Yun lang po. Mabuhay ang mga bisdak! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay. Mabuhay ug madayaw. Kaninyong tanan, mga Madayaw! igsoon. Right. Okay. Great. Daghang salamat kaninyong tanan sa inyong pagtan-aw sa among programa karong Salamat. adlaw.
Hindi, baka hindi alam ni Ronald yun. Baka magkamali sa translation. Ambot lang. Ambot. Ambot lang. sa inyo. Okay. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyong panonood sa Wala Kayo sa Lolo Ko. Ito po si Romel Lopez kasama si Ron Llamas. At syempre, papasalamat kami sa aming guest ngayong araw na to. Walang iba kundi si Lovely. Bye! Hanggang sa Bye. Bye ulitin. po!